Okay guys, since nasa tindahan ako ngayon, habang inaantay ko yung bunso ko kung kailan matutulog kasi ayaw talaga niya matulog guys. Ayan. Tinan mo. Tinan mo yung tsura ng bunso ko. Ito tindahan namin guys, medyo malaki na ngayon. Dati kasi sobrang liit nito. Ang tindahan namin naging naging tambayan, naging sala, naging kwarto, naging kusina. So, ayan. Dati guys, ang tindahan namin napakaliit lang. Sa halagang 3K lang po to. Ngayon, napalago ko na. So, ngayon, pag gagawan ko ng vlog yan. Siguro nagawan ko natin ng vlog yan before. Yung about sa tindahan namin. So, ayun. Pag-uusapan natin, simple na tindahan tips po tayo. No? Tindahan tips mga kanegosyo, kanegosyanting nanay. No? So, paano ba natin malalaman kung ang ating tindahan ay kumikita na? No, ako magbigay lang ako ng ilang para sa akin sa sa experience ko lang kasi first time ko nagkaroon ng tindahan. Dati wala kaming tindahan. Ngayon lang talaga at kahit noong kami ay maliit pa, wala kaming tindahan. So wala akong experience talaga about sa tindahan. Tutunan ko lang din sa panonood din po ng mga YouTube kung paano mag-pricing. So, ayan, paano mag-manage. So, ituturo ko ngayon. So, isi-share ko rin po ang aking natutunan, no? So, paano malaman kung kumikita na ang iyong tindahan, ang ating tindahan, no? Ang iyong tindahan. So, baka naman panay ka lang panay ka lang abuno dyan. Panay ka lang, cash out. Wala kang record baga. So, yan ang pinaka-on natin guys, no? Kailangan meron kang record. Naka-record lahat ang sales mo. Naka-inventory ka. Mag-inventory ka kung ano yung lumabas at pumasok na pera sa'yo or item sa'yo. Dapat naka-record yan lahat. Dapat meron kang record. Yan ang pinaka-una ko. Naka-record ka kung nadagdagan ba ang inyong paninda. Dapat makita mo din na lumalaki din yung tindahan. Mula sa maliit, nadagdagan siya ng ibang paninda na wala ka dati. So, ang pangalawa, meron kang, doon muna nakukuha ang iyong monthly bills. Kunyari, lumalaki ng tindahan mo, na lumalaki din yung kita mo. Doon muna nakukuha ang iyong pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig. Sa amin kasi, wala pa nangyaring ganun. Ang tindahan kasi, ang sagot namin dito, pang-araw-araw namin, at bigas namin na sasaing namin at saka gasol. Dito ko kinukuha sa aming tindahan. Tsaka bread and butter na rin namin tindahan namin. Dati hindi ganoon. Hindi namin bread and butter ang tindahan namin. Pero ngayon, bread and butter na namin. Dito na kami kumukuha lahat. Pero binabayaran pa rin namin. No, kasi kaya na. So, pang-tatlo, bread and butter. Kung bread and butter muna ang tindahan mo, so masasabi mo na kumikita na ang iyong tindahan. Alright, kasi doon mo na kinukuha lahat. Pero wag mo naman sabihin na hindi mo na babayaran. Siyempre babayaran mo pa rin yun. Guys, kahit puhunan na lang. No, ibalik mo kahit puhunan na lang para maikot mo ulit yung pera na yun, pambili na panibagong paninda. Okay? Panglima, tamang management. Proper management. Dapat meron kang tamang sistema sa tindahan mo. Dapat ikaw mismo ang mag-manage niyan. Kung ikaw may-ari dyan, dapat unang-una pa lang sa loob ng isang taon, para sa akin isang taon ang limit ko dyan, ikaw dapat ang mag-manage niyan. Hindi ibang tao, hindi anak mo, hindi asawa mo, ikaw mismo. Kasi ikaw ang nagtayo ng tindahan, obligasyon mo yan. Obligasyon mo siyang hawakan, obligasyon mo siyang i-manage, obligasyon mo siyang patakbuhin. Obligasyon mo yan. Kailangan nasa iyo ang sakripisyo kasi gusto mo magtindahan, hindi mo pwedeng ipasa doon sa iba. Hindi mo pwedeng ipasa sa partner mo kasi ikaw naman may gusto ng tindahan. So, dapat ikaw mismo ang mag-manage ng tindahan mo para malaman mo kung ano yung cash in, cash out, ano yung cash flow, ano yung items na wala, ano yung items na gusto mo idagdag, ano yung items na kailangan mong dagdagan ng presyo. At dapat meron na din tamang pricing, tamang pagsukli, pagbinta, at huwag tayong ma-stress doon sa mga kakompetensya natin na ang baba na magpresyo guys. 2 pesos lang, yun na ang pricing nila, pero huwag kayong gagaya doon. Kasi at the end of the day, ma-realize ng mga yan, nasaan ang benta ko, bakit ito lang. Kasi yun lang ang pricing nila. No, huwag kayong gumaya.
Sa tindahan kasi may kanya-kanya tayong pricing. Depende yan sa pinagkukunan mo ng paninda. No? So, wag mo i-pressure yung sarili mo kasi sila mura at sa'yo medyo mahal. Wag mong ipantay. Wag kang pumantay sa kanila. At tindahan mo, rules mo. Store mo, rules mo. Pricing mo. Diba? So, yun lamang ang aking isi-share ngayon sa tindahan tips, mga kananay, mga kasari. Yun lamang po. By the way, I am Coach Liz. Sa hindi pa nakapag-subscribe po na aking YouTube channel, please po subscribe po kayo. Pag-uusapan po natin yung mga iba-ibang tips o lahat na po, mga real talk about parenting tips, negosyo, bukod doon, meron din po akong negosyo din po sa load. So by the way, hindi ko po naibanggit, isa sa nagpapalaki ng tindahan ko po is aking e-loading business po, TPC e-loading business. Yes po. So ayun lamang po, God bless po, God bless us all.